I am very sad to learn from you na until now, you're asking the PNP National Police to determine ano talaga ang cause. Nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Energy and Legislative Franchises sa nangyaring aberya sa Ilihan Dasmariñas at Ilihan Tayabas transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong May 13, 2026. Bagaman na ibalik ang supply ng kuryente sa apektadong linya sa loob ng 8 hanggang 12 oras, naging dahilan pa rin ito ng brownout sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas. Sa pagdinig, ipinahayag ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang pagkadismaya sa kawalan pa rin ng tiyak na dahilan sa pagpalya ng transmission lines. Nagpatulong naman ang NGCP sa Philippine National Police o PNP para matukoy kung may nangyaring pananabutahe sa transmission disturbance o ang dahilan ba ng pagpalya ay kalumaan, pagkasira o paghina ng mga bahagi ng electrical system. Ano ba talaga nangyari? O hintayin pa natin yung police report? Masyadong matagal yun. Kasi alam ko, mayroon kayong helicopter. Kung may fault sa line ninyo, pag may araw lang, hindi gabi, makikita ka agad ninyo yun kung saan nag-trip. Kasi makikita naman ninyo sa inyong board, sa SCADA at saka sa inyong EMS. I am very sad na hanggang ngayon hindi niyo alam yung real cause. Yung pinaka-root cause po, Mr. Chairman, hindi pa ho yung root cause, hindi pa ho ma-finalize. Yeah. Kaya ang ginawa po namin, nung naputol po yung linya, para po ma-restore agad yung line, tinanggal muna namin yung isang naputol na linya. Para lang maibalik. Gayunman, ilang kongresista rin ang nagpahayag ng kanilang duda kaugnay ng pagpalya ng transmission lines ng NGCP. Problema kasi kung Isa lang. ang trabaho ni NGCP, transmission service provider lang, iba yung system operator. Kasi itong pangyayaring ito, system operation yon. Yeah. So, hindi sana tayo magkaroon ng duda doon sa incident report. Kasi ibang entity. Ang problema kasi, parehong entity yung nagko-construct ng linya at saka nag-ooperate. So, there is really a possibility na siyempre, pareho sila ang nagko-construct yan at tuwing ina-approve ng ARC yung Transmission Development Plan, nagbabayad tayo doon sa cost ng transmission line. Paggamit natin, nagbabayad na naman tayo ng transmission charge. 1,000 plus megawatts po ang dumadaloy dito. Tapos sabi nila, baka daw pinutol. Sino ang, paano, ano yun, wire cutter? Mr. Chair, precisely. Grinder? Precisely po why we refer this to the PNP, because the facts don't seem to make sense at first glance, requiring further investigation. Okay. There was a joint inspection po attended by representatives from the DOE, the ERC, and the Transco on site yesterday, and also the PNP. Precisely po na it doesn't make sense. That's why we are referring it for further investigation. Naninindigan naman ng NGCP na kapag sumiti ito ng karampatang ulat kaugnay ng nangyaring line trippings. Samantala, iginiit naman ni House Committee on Energy Chairperson Alvarez na kailangan ng makapagsagawa ng audit sa transmission facilities ng NGCP para masolusyonan ang mga insidente ng pagpalya ng transmission lines na nagreresulta sa brownout. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.